Sir, tama ho ba na 2 billion pesos ang budget ng hosting ng Pilipinas sa FIVB? No, I think the best person to answer that is the head of the local organizing committee, the head of the Philippine Volleyball, si Tats Susara. Kami nasa ano lang kami, nasa ibang side lang kami ng local organizing committee. Oho. Bakit ho sa tingin ninyo ay tila nilalangaw at kaunti ang nanonood sa mga venue? At paano ho ito mareremedyohan? Hindi naman merong games na kokonti, hindi natin maalis 'yon, especially kung hindi favorite team or countries na naglalaban. Pero yung mga nakita ko naman na puno, marami, especially kung Japan and Korea and US and all those top five, no? Italy, Poland, even the surprise Turkey, no? So kaya pa namang yung iba, we can still promote no maraming different platforms, no, like the previous volleyball is the fast growing sports in the world. So the previous hosting niyan, nagkaroon sila ng spectators na unique and total spectators, umabot yan ng mga 200 plus thousand, especially sa women, no? World Championship. Tayo nasa men. So, alam mo, mas malakas. Marami talaga nanonood po sa women. Pero malakas na rin ang men. So, with that, marami pang pwedeng i-gimmick. No? We can invite. No? Tama yung pagbaba ng price ng tickets. We can also invite different vloggers. We can invite all the UAP and NC para makahabol pa, no, yung bang varsities, no. Maraming SOCMED na pwede pang gamitin at saka maraming platform. It's a worldwide. Expected natin dyan hundreds of thousands of spectators worldwide. Saka yung economic impact niyan sa world, sa atin, maraming direct, indirect. Iba talaga pag nag-host. It's still an honor and privilege to host. Mahirap mag-host. Hindi basta-basta. So, pinayagan nila. Na-approve nila. So, tiwala sila sa atin. I was about to mention that, sir, kung pwedeng imbitahin na lang yung mga volleyball teams na iba-ibang mga universidad at Correct. kolehiyo at even high schools. Correct. Bukod ho doon Correct. sa 30% discount na ibibigay sa mga nais manood, kinoconsider nyo din ho ba na ibigay na lang ng libre yung mga tickets, at least doon sa mga general sections ng mga venue? Yeah, we can endorse that to the local organizing committee. Hindi lang ako pwede mag-ano nun. Merong ang point man talaga diyan, ang lead man talaga diyan yung presidente natin ng Philippine Volleyball. So with that, we can also recommend those all, not only UAP NC, no, universities, all universities, even senior high, no? All those are involved in volleyball, we can invite them. So even tama ka, in general patronage, pwede nang i-open yun. Anyway, marami na mga sponsors na nakuha. No? Even big corporations nag-ambag dyan sa pag-host niyan. Especially MVP Group, malaki rin binigay niyan. So I think makaka-pick up, makaka-recover. Sir, initially sa inyong assessment, ano ho sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit naging low turnout ang pagpunta ng mga audience dito sa mga laro? Nagkulang ho ba sa marketing? Hindi naman siguro, no? Kung kulang naman konti, SOCMED, so baka meron lang tayong mga nakasabay na issues or what. Pero still, sports is sports, eh. Sports unites people. So, sa weather ba or what? Tingnan natin itong pag malapit na, pag nagko-quarterfinals na. Kagaya nga sinabi ko, baka hindi ko favorite yung naglalaban. Nagko-compete, no? So namimili rin yung audience natin, eh, kasi men's kanya-kanyang teams, favorite teams din yan.
Alright, maraming salamat ho sa inyong panahon, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino.